Pagbanggit sa Pilipinas sa Epstein Files. Marami ang nagimbal nang lumabas ang Pilipinas sa dokumento ng US Department of Justice. Sa isang video, malinaw na dito sa bansa kumukuha ng mga bata upang dalhin sa isang isla at doon hindi lamang sila ginagawa ng kademonyohan, sila ay kinakain at iniinom ang dugo. Dahil dito marami sa Pinas ang nabahala at hindi mapakali. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na kung panonoorin ng maigi ang lumabas na video, may isang bahagi ito na hindi napansin kahit ng international media. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Mabilis na kumalat na parang apoy na binibira ng malakas na hangin ang lumabas na impormasyon mula sa Epstein Files. Kalat sa mga Facebook page at TikTok ang isang video kung saan malinaw ang pagkakabanggit sa Pilipinas na pinanggagalingan ng mga batang kinikidnap. Hindi lamang kalaswaan ang ginagawa sa mga may murang isipan, pinaniniwalaan na matapos silang pagsamantalahan ay pinapatay. Tapos kinakain din ang kanilang laman at iniinom ang kanilang dugo. Mga kwentong tulad nito ay siguradong totoo. Katulad ng mga aswang at kapre sa Pilipinas. Mantakin mo ang ginagawa ng mga elites sa ating mga anak, pamangkin, pinsan at apo. Katulad ng sabi ng marami, "Sus Ginoo, talagang nakakatakot na ito." Ito ang kumalat na videong ikinatatakot ng madla. Beautiful. What comes with the island? There's a small villa there. You could practically build what you want. There's building things. Yeah, there's Do the islands come with the children, or the children this imported island, after? this island does have a small school. There are children. Okay, so I don't know if that was Yeah, if they're what countries are near to abduct them from. Cambodia, Thailand, Laos, Vietnam, Philippines? the Philippines. Of course. The Filipinos, you know, if they're not being a nurse, they're being your crew. Okay, so True. yeah, so What age ranges? below 10, I don't really. Malinaw ang mga sinambit ng elitista na dinadakip nila ang mga bata sa Pilipinas at dinadala sa isang isla. Grabe na talaga, mga demonyo. Sa simula ng video, itinanong kung ano ang nasa isla na merong isang villa at nasa sa kanila kung meron silang iba pang ipatatayo dahil sa talagang malawak ito. Siguro kahit ilang daang mga batang Pilipino ay maaaring magkasya. Itinanong din kung marami na raw bata sa isla. Marahil nandoon na rin si Jovelyn Galeno. Meron na doong maliit na paaralan. Ibig sabihin, talagang nandoon ang mga nawawalang bata mula sa Pilipinas. Kaya kung totoo, pagtuunan sana ito ng pansin at magpadala ng militar upang saklolohan ang mga dinakip. Tinanong pa kung saan mga bansa sila kumukuha ng bata at ang sagot ay hindi lamang pala sa Pilipinas, pati sa Cambodia, sa Thailand, sa Vietnam. Naku po, napakahirap nito. Nang binanggit ang Pilipinas at yung mga Pilipino, marami ang nag-alala dahil sa lantarang pag-amin. Sinabi na kung hindi raw tayo mga nurse sa ibang bansa, pwede raw tayong gawing alipin ng mga elitista. Marahil dahil sa marunong tayo maglinis ng bahay at mag-alaga ng mga bata. Marami ding magaling magluto ng sinigang, mechado at pritong isda na siguradong magugustuhan ng mga kinidnap sa isla. Bukod dyan, magaling tayong kumanta na pwedeng panghele kung hindi makatulog yung mga bata sa gabi. Tapos ang talaga nakakapangilabot ay yung sinabi kung ilang taong gulang ang kanilang dinadakip na mga 10 taon at bababa. Hayop talaga ang mga ito. Demonyong-demonyo ang mga gawain. Sa isang account na nag-share ng video, mababasa ang mga komento.
Yung isang sabi, they called Filipino slave ang lala ng term na ginamit nila. Ayon sa kanya, sila siguro ang mastermind ng human trafficking. That's why there are many kids that are nowhere to be found. Let us take care of our children, ika niya. Dapat lang talaga na mag-ingat tayo mga Pilipino dahil ang mga elites ay kumakain ng bata. Yung isa pang komento ang sabi, nakita na rin niya ang video sa TikTok noong mga 2017 at base sa email chat logs, may connection talaga ang video sa kidnapan ng mga children from Philippines. Yung isang sabi pa, huwag na raw ikalat sa social media mga litrato ng mga anak nila. Nakakatakot na raw ang mundo ngayon at nakakatroma. Bukod dyan sa isa pang nag-viral na video na banggit, si Jeffrey Epstein. How much did Jeffrey buy his island for? He paid like $75 million. Jeffrey Jeffrey had troubles, and we thought he would be a little tougher than he was in prison, and thought he would hold up a little bit. I guess he killed himself. So that's what. Did it come with the children, or the children imported after? This island does have a small school. There are children. Okay, so I don't know if that was a stupid Yeah, question. What countries are near to abduct them from? Nagbayad raw ng $75 million si Jeffrey para sa kanyang isla. Akala raw nila ay kayang tumagal nito sa bilangguan. Sinabi pa na ito ay nagpakamatay na lamang. Nakapanlulumo na kaganapan, pero ang talagang masahulay. Pinagtatawanan pa nila ang pagbigti nito. Marami ang nagpasalamat sa mga daang-daang accounts sa social media na nag-share ng video. Dahil sa kanila, nalaman ng buong bansa ang pag-amin ng mga elitista. Diyos mio, nakababahala na talaga. Biruin mo, meron ng maghihintay na isla para sa mga kinidnap na batang Pilipino. Tapos, ang gagawing tagapag-alaga ay mga Pilipino rin. Isang malaking dagok ito sa bansa. Pero sana may overtime din. Kailangan talaga ay pagtuunan ng pansin ng mga politiko ang video at magpadala ng mga pulis sa isla, kahit mga ninja cops upang magsagawa ng extraction operation at sagipin ang mga nawawala. Kung hindi dahil sa videong ito, hindi natin malalaman ang totoo. Pero kung matalas ang iyong mga mata, mukhang may problema. Bagamat medyo malabo ang video, mahirap makita ang mga muka at malakas din ang background noise na kumpirma na hindi ito AI at walang visual anomaly o anumang audio alteration. Tunay talaga ang video at hindi binago. At merong kaparehong video na lumabas na nag-viral din. Mas maganda ang quality. Do the islands come with the children, or the children imported after? This island does have a small school. There are children. Okay, so I don't know if that was a stupid question. What countries are near to abduct them from? Cambodia. Do the islands come with the children, or the children imported after? This island does have a small school. There are children. Okay, so I don't know if that was a stupid question. What countries are near to abduct them from? Sa sumunod na video, kitang-kita ang mga muka ng mga elitista at malinaw ang kanilang pinag-uusapan. Wala na silang kawala sa otoridad. Siguradong mamumukaan sila kahit saan sila magpunta, kahit pa sa Pilipinas. Kitang-kita yung mukha ng isang may bigote, magulo ang buhok, na nakasalamin at may hawak na ballpen. Mukha talagang kumakain ng bata. Siguro pang umagahan nito paa ng bata. Pananghalian kamay ng bata, tapos gabihan ay yung katawan. At ang pang-dessert, siguro isasawsaw na lang sa asukal ang laman loob. Mukhang hindi ito gagawa ng mabuti sa mga batang Pilipino. Grabe na talaga ang kasamaan. Wala na silang pakialam sa buhay ng iba, kahit sobra-sobrang nakakapangilabot ang kanilang ginagawa. Kung matalas ang iyong mga mata, may mapapansing kahina-hinala. Maraming cut sa video o putol
at hindi natutuloy ang salita. Kumbaga, mukhang pinagdikit-dikit lang. Bakit kaya? Kung magsasagawa ng malawakang research sa pinagmula ng video, makikita ang YouTube channel ng Nelk Boys. Ito ay mga pranksters. Sa isang prank nila, nagsagawa sila ng malaking eksena upang i-prank ang isang eksperto ng Illuminati. How COVID started, we have an entire fake Bohemian Grove Illuminati party set up with like how many extras? 40? And we're gonna tell them that we have an in to sneak into this Illuminati party, and we're gonna bring them with us, and they're gonna help us expose the Illuminati. You're Beyonce's second cousin. I think that'll work. I'm light skinned too. We have an entire fake Bohemian Grove Illuminati party set up. Is there any possibility of maybe Dito sa prank ng Nelk Boys, gumawa sila ng setup na Illuminati ang tema. Humayar sila ng 40 gaganap. Nilagyan nila ang bahay ng mga estatwa at simbolo na may kinalaman sa Illuminati upang i-prank ang kanilang target na si Dan, isang kilalang Illuminati expert. Yung isang YouTuber ay magpapanggap na kapatid daw ng popular na singer na si Beyonce. At ang script ay, dahil sa nasangkot si Beyonce sa Illuminati, nandoon siya bilang kapatid upang ibagsak ang grupo. At si Dan ang tutulong. Sa video makikita sila na nakikipag-usap, pero hindi sila kumakain ng bata. Iyan ay costume lang para hindi makilala. Maganda ang kinalabasan ng prank at nakakatawa naman kung panonoorin. Umani ng ilang milyong views ang prank ng Nelk Boys, pero nagkaproblema sa YouTube. Dahil sa masela ng tema ng prank, na-delete ito sa platform, kaya pinutol nila ng maiksi para may upload ulit, kaya putol-putol ang video. Congratulations. Kyle and I were looking at each other like it was a fake knife, right? Dan, what were your thoughts throughout this whole process? throughout the night I was getting a little nervous? You did some good job getting the footage on the pen, though. I mean, we captured everything. Doing this is hilarious. I mean, did you My thought process. well, Dan's a good guy. He's trying to save the world, honestly. So, round of applause to Dan. Drop a thumbs up for Dan. Round of applause for Dan. You put me too much on the spot. I know. I had this theory. That was though. Kyle's idea. Well, you put it back on me. You're like, you're the one that wrote Single Ladies. I don't even know that song. All right, boys. What a video. Shout out to Dan the Legend. Make sure you guys show love. This is hilarious. I mean, did you My thought process. Anong aral ang mapupulot dito? Marami ang nagimbal ng binanggitang Pilipinas sa Epstein Files. Ipinakita sa isang video na sa Pilipinas kumukuha ng mga bata ang mga elitista upang gawan ng kademonyohan. Kinakain ng laman at iniinom ang dugo. Pero isa lang pala itong prank ng Nelk Boys sa kanilang channel. Kung totoo man na kumakain ng bata ang mga elites, hindi ito ang patunay. Kailangan ay hanapin ang totoong pruweba, hindi isang prank. Kaya huwag basta-basta tatanggap ng mga ikinakalat sa social media nang walang ebidensya. Hindi batang sabi, ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.